Isang pinagpalang araw po ng Sabado sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ngayon po ay araw na naman ng atin pong pinakihintay, ang programang Magmerienda Tayo. Hindi talaga mawawala sa ating mga Pilipino ang palagi ang magmerienda, at araw-araw po ito, at minsan pa nga tila sumosobra sa pagmimerienda, kaya naman dumarami ang lumulusog at nagkakaroon ng diabetes, lalo na kapag ang kinakain ay puro matatamis. Pero ang ating pagmimerienda tuwing araw ng Sabado, sigurado pong ito ay hindi lamang nakapagbigay ng maayos na kalusugan sa ating buhay espiritual, ito rin po ay nagbubunsod sa atin para magkaroon ng isang malusog na kalusugang pisikal. Bakit po? Dahil ang salita ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito ng Sabado ay tungkol po sa ang mabuhay at ang mamatay para kay Kristo. Wow! Mukhang medyo kakaiba ang ating pag-uusapan ngayon. Ang atin pong paksa, siyempre pa, ito po ay tumutukoy sa buhay ng isang taong may kaugnayan kay Kristo Jesus. At kung ikaw na nakikinig sa araw na ito, si Jesucristo ay tinanggap mo bilang tagapagligtas, higit sa lahat bilang iyong Panginoon, ikaw ay kabilang sa mga mapag-uusapan ngayon. Dahil may kinalaman ito sa iyo, sa akin, na merong personal na kaugnayan kay Kristo Jesus. Atin na pong basahin ang atin pong pinakang talatang batayan. Ito po ay sa Aklat ng mga Roma, Kabanatang 14, mga talatang 7 hanggang 8. Sabi po rito, sa talatang 7, wala ni isa man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Wow! Grabe po, ano? Naalala ko tuloy ang isang awit na atin na pong napapakinggan mula nung magkaisip tayo o hanggang ngayon naririnig pa rin natin ang kanta na nagsasabing, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Sabi po sa talatang 8, kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Ito po'y tumutukoy na kay Kristo Jesus at sa buhay na meron tayo. At kung tayo'y mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon. So sa araw na ito, ano nga ba ang mabuhay at ang mamatay para kay Kristo? Yan pong ating pag-uusapan. Meron po tayong 4 na bagay na bibigyan ng pansin, pero dahil maikli lamang pong ating oras, ito po'y ating hihimay-himayin. Sabi pa po ni Pablo sa kaniyang sulat, sa aklat ng Filipos, Kabanatang 1, talatang 21. Sabi po rito,
Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Wow! Anong meron? Bakit pakinabang ang mamatay? Bakit pakinabang ang mamatay para kay Kristo? Ano bang meron? Malalaman din po natin yan. Pero ngayon po, isa sa mga punto na bibigyan natin ng diin, bakit nga ba o ano nga ba ang mabuhay at ang mamatay para kay Kristo? Tingnan po natin. Una pong mahalagang punto na atin pong bibigyan ng pansin. Ang mabuhay para kay Kristo ay tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao. Ano po daw ang sinabi na yon? Mukhang medyo matigas na merienda ito. Sabi po sa ating unang punto, ang mabuhay para kay Kristo ay tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao. Isa sa mga dapat po nating hindi makaligtaan o dapat alam po natin by mind and by heart na tayo pong lahat ng mga tao ay makasalanan. Ito po ang minanang kasalanan natin sa ating mga ninunong si Eva at Adan. At siyempre, kung ikaw ay isang makasalanan, ang buhay mo ay magulo. Ang buhay mo ay patungo sa kapahamakan. Ang buhay mo ay hindi magandang epekto mismo sa sarili mo at sa buhay ng mga taong nasa paligid mo. Tingnan natin sa aklat ng 2 Korinto na nagpapahayag tungkol sa hindi na o dapat tinatalikuran na ang dating makasalanang pagkatao. Sabi po rito, 2 Korinto 5:15, sabi po rito, at siya'y namatay dahil sa lahat. So si Jesucristo po ang tinutukoy dito. Namatay po siya para sa ating lahat. Upang ang nangabubuhay, tayo po yun, ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. So huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili. Ang tinutukoy po dito yung ating sarili na pagiging makasalanan. So ang pag-recognize sa ginawa ni Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan at sa ating pagsampalataya sa Kanya, nagbubunsod po ito ng pagtalikod sa ating pong pagiging makasalanang pagkatao. Hinihingi natin ng tawad sa Diyos ang ating mga kasalanan sa isip, salita at gawa, at kaalinsabay nito ay ang pagtalikod sa mga iyon. Sabi ito, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. So, ibig sabihin, nabubuhay na po tayo para doon sa namatay kay Jesucristo. Basahin pa natin ang ilang talata na atin pong pagmimeriendahan, sama-samang pagmimeriendahan sa araw na ito. Sa Colossus 3, 5-9. Ito po, mahaba-haba ito. Sabi po rito, sa verse 5, kaya, patayin na ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo. Grabe po, no? Kasi nga, makasalanan ang tao, nakagisnan ang buhay na laki sa layaw, jeprox, no? Sa makamundong mga gawain na involve ang bawat isa. Kaya, once na tayo po ay nakakilala na kay Kristo, ito na po ang ating ginagawa.
patayin, ibig sabihin, tanggalin na. Sabi rito, ito po yung ilan sa mga nabanggit. Ang sexual na immoralidad, ibig sabihin, hindi kayo mag-asawa, hindi kayo o hindi mo asawa, ay nagkakaroon kayo ng ganitong gawain, hindi po ito kalugod-lugod sa Panginoon. At ito po ang isa sa mga buhay ng isang taong makasalanan. Kalaswaan, ibig sabihin, yung masamang pagtingin sa lalaki o babae, o kaya naman paggawa sa katawan ng mga bagay na hindi ka aya-aya, pagnanasa, yung desire pa lang, magkaroon ka ng di magandang pagnanasa, kanino man. Ito po ay gawang makamundo. At kasakiman, yan din po, no? Yung hindi makontento sa kanyang sariling meron siya, gusto pang angkinin ang iba. Angkinin ang sa iba, at walang kasawaan sa mga bagay na meron siya. Talagang ginugusto niya pa ang kahit hindi kanya. Nakatumbas rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Verse 6, ito po ang gagawin ng Diyos, parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyan. So, hindi po talaga kaaya-aya, meron pong karampatang parusa ang Diyos sa mga gawang ito na makamundo. Ito po ang buhay ng halos lahat ng mga tao o lahat ng mga tao na muhay sa kasalanan, naging makasarili. At kung atin pong kinilala si Kristo bilang ating tagapagligtas, higit sa lahat bilang ating Panginoon, ang mga bagay na ito ay dapat po nating patayin o alisin na sa atin pong mga buhay. Dahil hindi naman talaga ito makakatulong. Dadalhin pa tayo nito sa kapahamakan at siyempre pa merong kaparusahan. Sa verse 7, ganun din ang pamumuhay ninyo noon. So ibig sabihin, talagang binigyan diin ni Pablo sa mga taga-Kolosas na ang buhay nila noon, nung hindi pa niya kilala si Jesucristo, ay kapareho ng itong mga taong namumuhay sa kamunduhan. Pero dahil nakilala nila si Jesucristo, binibigyan din lamang ni Pablo na hindi na ito ang buhay nila ngayon. Sa verse 8, pero ngayon, dapat na ninyong, meron pong isang paalala o babala, o kaya naman ay katuruan si Pablo. At dapat na ninyong itakwil, sabi rito, ang lahat ng ito, inisa-isa ulit ni Apostol Pablo, galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Grabe po, no? Galit, puot, sama ng loob, paninira, at ang kabastusan, mga pananalitang walang kabuluhan. Siyempre, kung ikaw ay galit, may galit sa puso mo, alam mo na kung ano ang pwedeng magawa nito sa iyong sarili at ganoon din sa magiging epekto nito sa mga tao na sa paligid mo. Kung may sama ka ng loob, ay siyempre, sa itsura pa lang ng iyong muka, sa kilos mo makikita. Kung may puot, lalo na, talagang magsisilakbo ang iyong damdamin, ang isipan mo. Talagang gagawa ka ng isang bagay na hindi maganda. Paninira. Yan. Dahil sa meron kang kung ano-ano dyan sa puso mo na hindi maayos, kaya pwede mong sirain din ang buhay ng iba. At siyempre pa, kung hindi maayos ang iyong buhay, ang iyong pananalita, ang mga kabastusan na salita ay mamumutawi sa iyo. Sabi dito, alisin nyo na ang ito. Wala na dapat ito sa inyo. Sabi dito, huwag kayong magsinungaling sa isa't isa, sabi sa verse 9. Dahil hinubad ninyo na ang dati ninyong pagkatao at masasamang gawain. Grabe po, dahil hinubad na ninyo
ang mga masama ninyong gawain. Di po ba kapag madumi na ang ating kasuotan, hinuhubad po natin yan, inaalis natin. At ang isinusuot po natin ay ang bagong damit. Dahil hindi talaga maganda kung marumi ang suot mong damit. Ganon din po sa buhay. Matapos nating malaman ang atin pong kalagayan bilang makasalanan at nakita natin na ito ay isa sa mga plano ng Diyos kung bakit si Jesucristo ay napunta dito sa lupa, nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating pong mga kasalanan upang si atin ng matalikuran. So kanina, inisa-isa po natin ang iba't ibang uri ng buhay ng isang taong makasalanan. Ang kanilang iniisip, sinasalita at ginagawa. Na kung saan hindi nakalulugod sa Diyos at makakaapekto rin sa iyong pagkatao at ganun din sa mga taong nasa paligid. Hindi natin kayang gawin ito sa ganang sarili natin. Kaya ang Diyos po ang gumawa ng paraan sa pamamagitan ni Jesucristo. Si Jesucristo ay hindi lamang po nating tagapagligtas para hindi tayo mabulid doon sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan, kundi siya rin po ay Panginoon na sa pamamagitan ng paghahari niya sa ating buhay, pamamahala niya sa ating buhay, nandun ang pagkilala kung sino siya. Nandun ang paggalang natin sa Kanya. Na kung saan, isa sa mga layunin ay upang talikuran na natin ang ating pagkataong makasalanan. So once na pinatawad tayo ng Diyos, inihingi natin ng tawad sa Diyos ang lahat ng ating mga naisip, na salita, na gawa, mula nang magkaisip tayo, at yung ugat nito na ating binana doon kay Eva at Adan, may kakayahan na tayong talikuran ito. So, ang nagsisi ng tao sa puso, inihingi ng tawad sa Diyos ang lahat, ay may kakayahang gawin ang hinihingi ng Diyos. At dapat itong makita sa atin. Ito po ay ang pagtalikod sa mga makasalanang pagkatao o pagtalikod sa mga pag-iisip, paggawa, pagsalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Siyempre, isa sa mga pagpapakita sa atin ng Diyos upang maunawaan natin na ang mga bagay na ito na ating pinag-usapan, na dapat nating talikuran na, ay talagang sisirain ito ang atin pong kabuuang buhay. Hindi lamang yon, kundi ang ating Diyos ay malulungkot sa atin. Hindi natin mabibigyan ng kaluguran. At pwede pang makahawa ito sa mga taong nasa paligid natin. Maapektuhan sila. Kaya salamat sa Diyos dahil siya ang gumawa ng paraan, kaya ma-appreciate natin ang isang katotohanan na ang mabuhay para kay Kristo ay tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao. So yan muna po ang ating bibigyan ng pansin at sundan po natin sa susunod pong Sabado muli ang katotohanan tungkol sa ang mabuhay at ang mamatay para kay Kristo. Sundan po ninyo at pakinggan ito dahil hindi po makukumpleto kung hindi po natin maririnig ang mga susunod pang mga pangunahing punto na atin pong bibigyan ng pansin. Tulad ng sinabi ko po kanina, 4 po yan na atin pong pagsasalu-saluhan dito po sa ating programang Magmerienda na tayo. Pagpalain po tayo ng Diyos at sa Diyos po ang papuri sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa atin para sa atin pong sama-samang pagmimerienda.
God bless you all.